Ang aklat ni Mateo Kabanata 1:4. Mateo, unang kabanata. Ang aklat ng lahi ni Hesukristo, na anak ni David, na anak ni Abraham. Naging anak ni Abraham si Isaac, at naging anak ni Isaac si Jacob. At naging anak ni Jacob si Juda, at ang kanyang mga kapatid. At naging anak ni Juda kay Tamar si Fares at si Zara. At naging anak ni Fares si Esrom. At naging anak ni Esrom si Aram. At naging anak ni Aram si Aminadab. At naging anak ni Aminadab si Naason. At naging anak ni Naason si Salmon. At naging anak ni Salmon kay Rahab si Buz. At naging anak ni Buz kay Ruth si Obed. At naging anak ni Obed si Jesse. At naging anak ni Jesse ang haring si David. At naging anak ni David si Salomon, doon sa naging asawa ni Urias. At naging anak ni Salomon si Rehoboam. At naging anak ni Rehoboam si Abias. At naging anak ni Abias si Asa. At naging anak ni Asa si Josaphat. At naging anak ni Josaphat si Joram. At naging anak ni Joram si Osias. At naging anak ni Osias si Joatam. At naging anak ni Joatam si Akaz. At naging anak ni Akaz si Ezekias. At naging anak ni Ezekias si Manases. At naging anak ni Manases si Amon. At naging anak ni Amon si Josias. At naging anak ni Josias si Jeconias at ang kanyang mga kapatid, ng panahon ng pagkadalang bihag sa Babilonya. At pagkatapos ng pagkadalang bihag sa Babilonya, ay naging anak ni Jeconias si Salatiel. At naging anak ni Salatiel si Zorobabel. At naging anak ni Zorobabel si Abiud. At naging anak ni Abiud si Eliakim. At naging anak ni Eliakim si Azor. At naging anak ni Azor si Sadok. At naging anak ni Sadok si Akim. At naging anak ni Akim si Eliud. At naging anak ni Eliud si Eleazar. At naging anak ni Eleazar si Matan. At naging anak ni Matan si Jacob. At naging anak ni Jacob si Jose, asawa ni Maria, na siyang nanganak kay Jesus, na siyang tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, ang lahat ng mga salit-saling lahi buhat kay Abraham hanggang kay David ay 14 na salit-saling lahi. At buhat kay David hanggang sa pagdalang bihag sa Babilonya ay 14 na salit-saling lahi. At buhat sa pagkadalang bihag sa Babilonya hanggang kay Kristo ay 14 na salit-saling lahi. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama, ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhasa'y lalaking matuwid, at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip, na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito, ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ang ayon sa ipinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon, at tinanggap ang kanyang asawa. At hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Ikalawang kabanata. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan, na nagsisipagsabi, saan naroon ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan, at naparito kami upang siya'y sambahin. Nang marinig ito ng haring si Herodes, ay nagulumihanan siya, at pati ng buong Jerusalem.
At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba ng bayan, ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipanganganak ang Kristo. At sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, na lupa ng Juda, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Juda, sapagkat mula sa iyo'y lalabas ang isang gobernador, na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. Nang magkagayoy tinawag ni Herodes ng lihim ang mga pantas na lalaki, at kanyang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ng bituin. At pinaayon niya sila sa Bethlehem at sinabi, kayo'y magsiparoon at ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol. At pagkasumpong ninyo sa kanya, ay ipagbigay alam ninyo sa akin, upang ako na may makaparoon at siya'y aking sambahin. At sila, pagkarinig sa hari, ay nagsiyaon ng kanilang lakad. At narito ang bituing kanilang nakita sa silanganan, ay nanguna sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. At nang makita nila ang bituin, ay nangagalak sila ng di kawasang galak. At nagsipasok sila sa bahay, at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. At nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga alay, na ginto at kamangyan at mira. At palibhas ay pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang mangagbalik kay Herodes, ay nangagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan. Nang mga kaalis nga sila, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose sa panaginip, na nagsasabi, magbangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina, at tumakas ka hanggang sa Ehipto, at dumuon ka hanggang sa sabihin ko sayo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya'y puksain. At siya'y nagbangon at dinala ang sanggol at ang ina nito sa kinagabihan, at napasa Ehipto, at dumuon hanggang sa pagkamatay ni Herodes, upang maganap ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, na nagsasabi, mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. Nang magkagayon, nang mapansin ni Herodes na siya'y pinaglaruan ng mga pantas na lalaki, ay nagalit na mainam, at nagutos at ipinapatay ang lahat ng mga sanggol na lalaki na nanga sa Bethlehem, at sa buong palibot-libot noon, mula sa gulang na 2 taon hanggang sa pababa, alinsunod sa panahon ng kanyang maingat na pagkasiyasat sa mga pantas na lalaki. Nang magkagayoy naganap ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Jeremias, na nagsasabi, isang tinig ay narinig sa Rama, pananangis at kalagim-lagim na iyak. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, at ayaw na siyang maaliw, sapagkat sila'y wala na. Ngunit pagkamatay ni Herodes, narito ang isang anghel ng Panginoon, ay napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto, na nagsasabi, magbangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina, at pumatungo ka sa lupain ng Israel, sapagkat nangamatay na ang nangamimithi sa buhay ng sanggol. At nagbangon siya at dinala ang sanggol at ang kanyang ina, at pumatungo sa lupa ng Israel. Datapwat nang mabalitaan niya na si Arkelao, ang naghahari sa Judea, nakahalili ng kanyang amang si Herodes, ay natakot siyang pumatungo roon. At palibhas ay pinagsabihan ng Diyos sa panaginip, ay napatungo siya sa mga sakop ng Galilea. At siya'y dumating at tumahan sa isang bayang tinatawag na Nazaret, upang maganap ang mga sinalita ng mga propeta na siya'y tatawaging Nazareno. Ikatlong kabanata. At ng mga araw na yaon ay dumating si Juan Bautista, na nangangaral sa ilang ng Judea, na nagsasabi, Mangagsisi kayo,
sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Sapagkat ito yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Si Juan nga ay nananamit ng balahibo ng kamelyo, at may isang pamigkis na katad sa palibot ng kanyang baywang, at ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot pukyutan. Nang magkagayoy nilabas siya ng Jerusalem, at ng buong Judea at ng buong lupain sa palibot-libot ng Jordan, at sila'y kanyang binabautismohan sa ilog ng Jordan, na ipinahahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Datapwat nang makita niyang marami sa mga Fariseo at Saduceo na nagsisiparoon sa kanyang pagbabautismo, ay sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nagpaunawa upang magsitakas sa galit na darating? Kayo nga'y mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. At huwag kayong mag-isip na mangagsabi sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo, na mangyayaring makapagpalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. At ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Sa katotohanan ay binabautismohan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat na magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay, at lilinisin niyang lubos ang kanyang giikan, at titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan. Datapwat, ang dayami ay susunugin sa apoy na hindi mapapatay. Nang magkagayoy na paroon si Jesus mula sa Galilea, at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan, upang siya'y bautismohan niya. Datapwat, ibig siyang sansalain ni Juan, na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismohan, at ikaw ang naparirito sa akin. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katuwiran. Nang magkagayoy pinayagan niya siya. At nang mabautismohan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati, at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong lubos na kinalulugdan. Ikaapat na kabanata. Nang magkagayoy inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng dyablo. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Nang magkagayoy dinala siya ng dyablo sa bayang banal, at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sayo, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas, at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan, at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo, kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Nang magkagayoy iniwan siya ng dyablo, at narito nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Nang marinig nga niya na si Juan ay dinakip, ay umuwi siya sa Galilea, at pagkaiwan sa Nazaret, ay naparoon siya sa tumahan sa Capernaum, na nasa tabi ng dagat sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali, upang maganap ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, ang lupa ni Zabulon at ang lupa ni Neftali, sa gawing dagat, sa dako paroon ng Jordan, Galilea ng mga hintil,
ang bayang nalulugmok sa kadiliman, ay nakakita ng dakilang ilaw, at sa nangalulugmok sa puok at dilim ng kamatayan, ay lumiwanag sa kanila ang ilaw. Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus, at magsabi, "Mangagsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." At sa paglalakad niya sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, na inihuhulog ang isang lambat sa dagat sapagkat sila'y mga mamamalakaya. At sinabi niya sa kanila, "Magsisunod kayo sa hulihan ko, at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao." At pagdakay iniwan nila ang lambat at nagsisunod sa kanya. At paglakad sa dako roon ay nakita niya ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo, at ang kanyang kapatid na si Juan, sa daong nakasama si Zebedeo na kanilang ama, na nagsisipaghayuma ng kanilang mga lambat, at sila'y kanyang tinawag. At pagdakay iniwan nila ang daong at ang kanilang ama, at nagsisunod sa kanya. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila, at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian, at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. At lumaganap ang pagkabantog niya sa buong Syria, at kanilang dinadala sa kanya ang lahat ng mga may karamdaman, at ang mga pinipighati ng sari-saring sakit at pahirap, at ang mga inaalihan ng mga demonyo, at ang mga himatayin, at ang mga lumpo, at sila'y pinagagaling niya. At sinundan siya ng lubhang karamihang tao mula sa Galilea at Decapolis, at Jerusalem, at Judea, at mula sa dakong ibayo ng Jordan.